Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Magkababata sila ni Michael. Magkaibigang matalik ang mga magulang nila at inaanak ng mami niya si Michael. Sa nag-iisang subdivision sa San Vicente sila parehong nakatira. Si Arnel, ang ama ni Michael, ay personal manager sa textile mill sa San Vicente. Si Senny, ang mama nito, ay professor sa San Vicente College, ang pinakamalaking pribadong co-educational school sa buong San Vicente at mga karatig bayan. Doon nag-aral sina Michael at Nika mula kindergarten. Dati ay silang dalawa ang magkalaro at magkasama, kahit na matanda na sa kanya si Michael ng 5 taon. Si Michael ang nagturo sa kanyang magbisikleta. Si Michael din ang nagturo sa kanyang mag-scooter. Nang mag-uwi ang daddy niya ng Wave Runner mula sa ibang bansa, ay magkasama sila ni Michael na gumamit niyon habang tinuturuan siya nito kung paano yun i-drive. Dahil wala namang kaibahan sa scooter niya paraan ng paggamit niyon, maliban sa ang Wave Runner ay sa dagat ginagamit. Si Michael din ang nagtatanggol sa kanya sa tuwing tinutokso siya ng mga kalaro ng olive oil noon. Until Anna, ang tagapagtanggol niya mula sa panunukso ng ibang mga bata, ipinagtatanggol ang isang bagong salta at bagong kaibigan mula sa kanya. Nitong nakaraang taon, ay lumipat sa mismong subdivision na tinitirahan nilang pamilya si Nisa. Sa mismong di kalakihang corner lot, di kalayuan sa bahay ng pamilya ni Michael, at siyang pasimula ng phase 2 ng subdivision kung saan Maglocos housing ang nakatayo. Ang solar ni na Michael ang katapusan ng executive phase na lupa lang ang ina-acquire at ang mga nakabili na ang tagpapatayo ng mga bahay. Tila kubo ang bahay ni na Ana kung ikukumpara sa malalaking bahay sa kalyeng iyon. At lalo pang nagmukhang alangan ang bahay na iyon sa ibang mga naroon dahil corner lot na yon at pader na ng subdivision ang kasunod at ang kabila ng pader ay niyugan. At dalawang magkasunod na bakanting Locos housing ang katabi ng solar ng mga Peralta bago ang susunod na bahay. At ang dalawang palapag na malaking bahay ng mga magulang ni na Michael ay tila kastilyong nakatunghay sa bahay ni na Ana. Matagal nang na-award sa mga magulang ni Ana ang propiedad na iyon sa pamamagitan ng Government Locos Housing. Nitong nakaraang taon lang inayos ang propiedad at nilapatan yon. Dahil presidente ng House Owners Association si Mrs. Senny, ay agad na naroon to. At si Michael upang tulungan ang mga magulang ni na Ana at ang dalawa pa nitong nakababatang mga kapatid. Dahilan yon upang magkalapit sina Michael at Ana. Si Mr. Mario Sinisa ay natanggap na guro sa pampublikong high school sa San Vicente. Nasa late 30s ito na mukhang artista kaysa guro sa kabila ng edad. Si Mrs. Perla ay isang ordinaryong housewife. Hindi nalalayo ang edad nito sa asawa. Tita Senny, bati ng bata sa ina ni Michael. Nariyan po ba si Michael? Ikaw pala, Nika. Binitawan nito ang gunting panghalaman. Aba, magandang tuta yung dala mo ah. Iyo ba yan? She smiled. Lumitaw ang dimple sa magkabilang pisngi. Niyuko ang tuta at hinaplos-haplos ang ulo. Opo, dala po ni Daddy ng Biyernes. Sa Maynila nagtatrabaho si Benedict at tuwing Biyernes ng gabi umuuwi ng San Vicente at lumuluwas uli kina Lunesa na madaling araw. Ipapakita ko nga po kay Michael si George eh. Humakbang patungo sa labas ng bakod si Mrs. Evangelista. Sumunod si Nika. Kip-kip ang tuta. Naroon si Michael, iha.
Itinuro nito ang bahay sa dulo ng kalyeng katapat pa rin ng karugtong ng lote ng mga ebanghelista. Ano hong ginagawa ni Michael doon? May lumipat na sa bakanting bahay doon kumalawa, iha. Mag-asawang may 3 anak. Magkasama kami ng kaibigan mong tinulungan ng mga bagong lipat. Kanina natanawan niyang nagbubuhat ng paso yung banganay na anak. Tutulungan daw niya. Puntahan mo kung gusto mo. Sige po. Nasa tapat siya ng bahay na walang bakod. Sa may tapat ng pinto ay 2 bata ang naglalaro. Tiyak na hindi ang mas malaki ang panganay dahil sa tansya niya ay 6 na taon pa lang ang batang babae at mas bata naman yung isa pa. Bumaba ang mga mata niya sa mga laruan ng mga ito. Mumurahing lahat ang mga yon, gawa sa plastik. Yung mga nakikita niya sa palengke sa bayan tuwing sumasama siya sa mami niyang namamalengke. Nag-angat siya ng tingin sa may pinto na makarinig ng isang pinong halakhak. Papalabas ang isang batang babae at kasunod si Michael na nakangisi rin. Bigla ang pabangon nang hindi maunawa ang damdamin sa batang puso niya. Nika? Si Michael na makita siyang nakatayo sa kalsada. Halika, ipapakilala ko sa iyo si Anna. Humakbang siya papalapit, subalit hindi lumampas sa sidewalk. Nakita niya nang mawala ang ngiti sa mga labi ng batang babae na makita siya. At nanlaki ang mga mata niya nang hawakan ni Michael sa kamay si Anna at hilahin palabas nang hindi siya tumitinag sa kinatatayuan niya. Ipinakilala sila ni Michael sa isa't isa. Muling lumitaw ang pinong ngiti sa mga labi ng batang babae. And Nika instantly knew it was intended for Michael. Ano yung hawak mo, tuta? Si Anna na makita ang medyo may kalakihan ng tuta sa mga braso niya. Tila tiring-diri ang anyo nito sa mabalahibong hayop. Lihim na nangiti si Nika. Here, hawakan mo. Mabait yan. Aniya. At sa isang iglap ay nalipat sa mga braso ni Anna ang tuta. Ayoko! Alisin mo! Kilig na kilig nitong sabi. Natawa si Michael. It's cute, Anna. Hawakan mo. Kumahol ang tuta. Marahil ananibagong iba ang may hawak at nararamdamang hindi to gusto. Ibinagsak ni Anna ang tuta sa lupa sa panlalaki ng mga mata ni Anna. Akma niya itong dadamputin nang muling kumahol ang tuta kay Anna at kinagat ang laylayan ng damit nito at hinila. Michael, ang tuta, awatin mo! Baling nito sa binatilyo sa paraang tilang takot na takot. Subalit bago pa makakilo si Michael, ay nahila na ng tuta ang sa laylayan ng damit ni Anna at napunit iyon. Take your dog, Nika! Michael commanded sternly when Anna cried helplessly. Kauna-unahan sa buong buhay niyang ginamitan siya ng ganoong titig ng kababata. She was stunned at nakatitig lang sa binata. Lumambot ang mukha ni Michael. Please, Nika, alisin mong tuta. Wika nito, yumuko siya at inabot ang tuta. Come here, George. Come to Nika, she said gently. Bumitaw ang tuta sa laylayan ng damit ni Anna at nagpakalong sa kanya. Subalit sira na ang lace ng damit. Anna was horrified. Lumakas ang iyak at humilig sa dibdib ni Michael. Pagagalitan ako ni Inay, Michael. Pababayaran ko kay Mami yung damit mo. Si Nika ang nagpupuyos ang batang puso sa galit na ginawang yon ni Anna. Sa murang isip niya ay wala siyang natatandaang nagalit siya tulad ng sandaling yon. And when one was hurt, one was tend to hurt back. Mura lang naman yung damit mo Nakasabit din sa mga tindahan sa palengke. She said cruelly. Nika, si Michael. Nakita ni Nika ang iglap sa pag-islap ng puot sa mga mata ni Anna. Subalit sandali lang yon at inakala niyang guni-guni lang. Pahikbing nagsalita si Anna sa banayad na tinig. Mahirap lang kami, Nika. Instantly, Nika felt so guilty.
Nang tumingala siya kay Michael ay naroon ang galit sa mga mata ng binatilyo, pero hindi niya yun iniinda. "Let's go, Michael." Anyaya niya sa kababata sa mababang tono. "You promised to show me your aquarium this afternoon." "Mauna ka nang umuwi, Nika. Susunod na ako." "Sabay tayong umuwi sa inyo. Don't break your promise. Dahil pag umuwi ako mag-isa, hindi ko natitingnan ang aquarium mo." She threatened. Nagbuntong hininga si Michael. "Alright, but you apologize to Anna first." Wika nito sa seryosong tono. Tumaas ang dibdib ni Nika bilang paghinga ng malalim. Hindi naman siya nanguuri ng tao. Katunayan, ang pinakamalapit niyang kaibigan na babae ay si Rixie, ay higit na mahirap kaysa kay Anna na ito dahil sa bukid nakatira ang kaibigan at magbubukit lang ang ama. And it wasn't that easy to say he was sorry. Lalo at sa unang pagkikita pa lang niya kay Arlene ay mabigat na agad ang loob niya. Lalo at nakita niyang magaan ang loob dito ni Michael. Lalong higit na humilig ito sa balikat ni Michael at umiyak gayong bago pa lang ito magkakilala. But she did anyway. "I'm sorry, Anna." Halos bulong lang yon. Nilingon ni Michael si Anna. "Sumama ka sa amin sa bahay kung gusto mo." Aniyaya nito. "Ipapakita ko rin sa yung aquarium ko. It's salt water kaya makikita mong iba't ibang kulay ng mga isdang nakalagay roon. May corals pa." Pagmamalaki ng binatilyo. Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Anna. Sinuyapan si Nika na nanlalaki ang mga mata. At natitiyak ni Nika na basang-basa nito ang laman ng isip niya. Nasanay tumanggito sa anyaya ni Michael. But to Nika's dismay ay sumang-ayon ito. "Sige, Michael, pero sandali lang ako. Walang kasamang mga kapatid ko rito." Pinahid ni Nika ang luha sa mga mata. Tumayo at pinagpag ang buhangin mula sa puruntong. She walked slowly home. That was a year ago. At magmula nga lang nang lumipat sina Anna sa lugar nila. Kung hindi man nabawasan ng atensyon ni Michael sa kanya, ay tatlo naman na silang magkakasama at ipinaghihimutok niya. Malambing si Anna kay Michael at masuyo naman ng huli rito. Iyon ang isa pang ikinaiinis ni Nika kay Anna. Siya, nagkaisip na siyang magkaibigan ang mga magulang niya at ang mga magulang ni Michael, subalit hindi niya magawang maglambing sa kababata sa paraang tulad ng ginagawa ni Anna. Nahalayan siyang tingnan. May pagkaharagan si Nika, boyish kung kumilos. Samantalang mahinhin at iyakin naman si Anna, kaya madalas na itong makatuwaan. Subalit karaniwan ay si Anna ang nagpapasimuno ng panunukso at kantsawan, lalo't hindi kaharap si Michael. At sa tuwinay, ipinagtatanggol naman ito ang kababata. Na tuwing ginagawa ni Michael ay lalo siya nagngingit-ngit, sanhi upang patulan niya ang minsay wala ng kabagay-bagay na pangiinis ni Anna. Nag-iisang anak lamang si Nika na may kayang mga magulang. Ang amay isang bigating executive sa isang milk company at sunod halos lahat ng luho sa mga magulang. Kaya madalas ay kayan-kayanan lamang niya si Anna at sa tuwin ay kalaban niya si Michael sa bagay na iyon. Bakit naman natiis mong hindi hatian ng baon mo si Anna? Sita sa kanya ni Michael nang lumabas siya ng kantin kasamang kaeskwelang si Rixie. Nanlaki ang mga mata ng batang babae. Yun ang sabi niya? Hindi niya sinabi. Pagtatama ni Michael. Ang sabi lang niya, nahihiya siyang maupo sa kantin na soft drink lang ang iniinom dahil naroon kayo ni Rixie na kumakain ng masarap na sandwich at spaghetti. Nagkatinginan ng magkaibigan. Nagkibit siya ng mga balikat. Walang silbi na sabihin kay Michael na nagsusulisit lang ng simpati si Anna at gusto nitong palabasing maramot siya. Minsan ni pinagbaon niya to ng sandwich, subalit itinapon lang sa basurahan ng matalikod siya.
Nagkataong may nakakitang ibang bata at isinumbong sa kanya. Siya mismo ang nakakita sa sandwich na ibinigay niya rito sa loob ng basurahan. She never confronted her. Subalit mula noon, ni Alok ay hindi niya gustong gawin. Sorry Mr. Defender of Ana Sinisa. Hindi namin siya nakita. Let's go, Rixie. Padabog niyang hinilang kaibigan at nilampasan si Michael na hinabol siya at hinawakan sa braso. Sweetheart naman. Huwag mo ko ma-sweetheart dyan ha? Singhal ng batang babae. Ang gusto ko lang namang mangyari, intindihin mong mahirap lang sina Ana. Hindi niya kaya magbaon ng tulad ng sayo. Ang binatilyo ang nagkamot ng ulo. Sorry na lang siya, she said bitchily. Nasusuya na siya. Don't be such a bitch and brat. Kitang-kitang pagkamangha sa mukha ni Michael. So I'm brat and bitch? Anong pakaalam mo? Ninyo ni Ana. Kung naaawa ka sa kanya, bakit di mo suportahan? Ang galitian tinalikuran si Michael. Masamang-masama ang loob. Nika, sandali! Si Rixie at hinila siya sa manggas ng uniforme niya. Awatin mo si Michael at nakikipag-away sa may backgate ng school. Bakit? Tanong niya at patakbong sumunod. Sa labas ng gate sa likuran ng high school department ay naroon si Michael at nakikipagsuntukan. Nanlaki ang mga mata ng batang babae. Dalawang kasing edad at kasing laki ni Michael ang kalaban nito. Mabilis siyang pumagitna at pinagtutulak ang dalawang binatilyo. Tumigil kayo! Ano ba? Sigaw niya na nabitin sa lalamunan niya. Dahil hindi sinasadyang mahanginan siya ng suntok ng isang binatilyo sa may panga. Nika! Sigaw ni Rixie. Si Michael na nakita ang nangyari sa kanya ay nanlaki ang mga mata. Biglang tila torong nakawala at sinugod ang nakatama sa kababata. Ang isa'y natakot na makitang bumalya si Nika sa lupa. Nagtatakbo ito palayo. Michael, ano ba? Sigaw ni Nika na agad tumayo na makitang sinusugod ng binatilyong isa pang mas matapang. Niyakap niya sa likod si Michael. Tama na! Tama na! Umaawat siya, subalit sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang prenting at tahimik na nakatayo sa tabi ng bakod ng universidad si Ana at nakamasid. Kung wariin pa nga'y, tila ito siyang-siya sa nangyayari. Ang kalabang batay nakawala at nagmura. Yang syota mong sisihin mo! Sigaw nito at dinuro si Ana. Makiriyan! Siya to nagpapakita ng motibo tapos... Hindi nito itinuloy ang sinasabi na muling ang baan ni Michael. Napahawak si Nika sa braso ni Michael at halos bumiti na sa binatilyo. So si Ana na naman? Josh, please! Sigaw pakiusap ni Nika sa kalabang binatilyo. Kilala niya to dahil sa subdivision din nakatira at malapit lang sa bahay nila ang bahay ng mga magulang nito. Hindi ko sinasadya, Nika. Hinging paumanhin ito sa pagkakatama sa kanya at nagpahinuhod na lumayo. Subalit hindi bago nag-iwan ng masamang salita patungkol kay Ana na kung sa kanya sinabi, tila gusto niya maglahong parang bula. Subalit hindi natigatig si Ana. Michael, nasaktan ka ba? Nag-aalalang nilapitan ni Ana ang binatilyo. Narinig mo naman kung gaano ka basta sa mga yun eh. Isang matilim na tingin ang pinukol ni Nika rito. Bahagyang dinama ang nahangin ng suntok. Umaasang hindi yun mangingitim kung hindi lagot siya sa mami niya. Si Michael ay hindi pinansin si Ana at binalingan siya. Patingin ang pisngi mo? Galit itong sabi at marahas na hinawakan ang mukha niya at iniharap. Susugod-sugod ka ba naman sa gitna ng... Che! Malakas siyang tinabig ang kamay nito at mabilis ang lumayo sa lugar na yun kasunod si Rixie. Palihim na kumuha ng yelo si Nika at nagkulong sa kwarto. Kung hihingin niya kay maming ang yaya niyang ice bag,
ay baka magsumbong to sa mami niya. Nasa harap siya ng salamin sa banyo nang marinig ang tinig ng ima sa labas nito. Mabilis niyang inilugay ang buhok upang matakpan ng unti-unti ng nangingitim sa ibabang pisngi. "Coming, ma'am!" Sigaw niya, sabay takbo sa pinto at binuksan iyon. "Yes, mommy?" Nasa ibaba si Joshua. Wika nito sa nagsasalubong ng mga kilay. "Gusto raw humingi ng paumanhin sa'yo. Ano bang ibig niyang sabihin?" "Naku, wala, mami." Agad niyang sagot at nilampasan ng ina. "Nagkatuksuhan sa school kanina at napikon ako sa kanya. Sige na, ma'am, ako nang bahala kay Josh." Nagdududang sinundan ng tingin ni Karen ng anak. "Grade 6 ka pa lang, Nika. Baka naman yung tukso-tuksohang yan tungkol sa boyfriend, ha?" "Hindi, at liberal ako sa mga boyfriends mo, sinasamantala mo naman." Nanlaki ang mga mata ni Nika, akmang magpoprotesta. Subalit naisip na mabuting ang yun ang maisip ng ina kaysa malaman nito ang tunay na nangyari. "Ma'am naman, magkaibigan lang kami ni Josh." At patakbong bumaba, umikot ang mga mata ni Karen.